Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Targets on Air. Madalas so kapag tuwing holiday season, nagkakaroon ho ng ceasefire ho mga kaibigan. Ibig sabihin, wala hong bakbakan na dapat to sa pagitan ho ng sundalo at saka ho sa mga rebelde mga kaibigan. Kaso madalas din ho tinatraidor, di ba? Tinatraidor mga kaibigan ng New People's Army itong mga militar ho natin, kaya hindi ho nire-recommenda ng AFP mga kaibigan, di ba? Kay Pangulong Duterte, yung sinasabing tigil putukan, di ba? Laban ho dun sa NPA. Dahil halos naging kaugalian ng mga kaibigan sa mga nagdaang dekada, yung pagdeklara ho ng ng itong Communist Party of the Philippines, di ba? Itong NPA, at sa gobyerno ng ceasefire mga kaibigan tuwing Kapaskuhan. Alam niyo, dapat matagal nang tapos yung problema na yan. Talagang ayaw lang ho makipagkaisa. Di ba? Ni Joma Season mga kaibigan, mas gusto pa ho niya nasa Netherlands ho siya at yung mga kasapi ho ng makakaliwang grupo, abay mantakay mo sila ho yung naikipagdigmaan. Di ba? Tapos yung mama ho naandun ho sa Netherlands. Di ba't binigyan na nga ho yan ng proposal ng ating gobyerno, kumbagay ayusin na lang. Ang problema ho kasi dyan, meron din ho kasing matataas na politiko na nasa likod ho yan, bukod ho kay Joma Season mga kaibigan. Kaya nga ang sabi nga ho nila, dapat din ito karik sa kumbagay yung sinseridad ng mga komunista ay itong mga nagdaang taon. At napakarami, hindi lang ho dyan. Kumbaga, sa Quezon Province, dyan ho sa parting Mindanao, nakakalat na ho sila. Kaya nga nung pag-usapan ho to sa Kongreso, regarding ho dun sa red tagging ho mga kaibigan, kumbaga, lumabas ho yung mga pangalan ng mga ilang mambabatas, di ba, na sinasabi, sila ho yung nagkakanlong dito ho sa mga makakaliwang grupo na to. Kaya nga ang plano ho dyan, di ba, ni Secretary Esperon, yung National Security Advisor, bagamat kahapon, di lang ho namin nakausap ho yung mama, ang plano ho niya, yung mga party list group na nalilinya dito sa makakaliwang grupo, kumbagay harangin sa tanggapan ho ng COMELEC mga kaibigan. Pero ang sabi ho dito ni spokesperson Major General Edgar Arevalo, kahit daw may mga unilateral ceasefire, abay, pinatutupad pa rin mga kaibigan yung parehong panig ho nila. Kumbaga, tuloy pa rin ho yung mga rebelde sa kanilang pangingikil o yung sinasabing opensiba laban ho sa gobyerno, mga kaibigan. Kumbaga, bagay na matagal na ho itong itinatanggi. Pagka ho ganyang paksana, abay, hindi ho namin alam yan. Yung sinasabing pangingikil ho doon sa mga cell-side camp, wala ho kaming alam dyan. Tanungin niyo ho si Joma Season. Masigit tong alam ako ano isasagot to sa inyo. Tanong dyan, Garex,
napakatagal na ho yan, ba't hindi ba ho kayang buwagin ho yan? Naging malaking hamon yan sa pag-upo ho ni Digong, nakala ho namin, mawawala na ho yung makakaliwang grupo o NPA na yan. Para bang mas lalo pa hong lumalago ho sila Di ba? Dito lang sa Rodriguez Rizal, dyan ho sa San Mateo mga kaibigan, napakarami ho dyan. At isa ho dun sa mga nagbibigay ho ng proteksyon, yung may mga ari ho ng quarry. Di ba? Mining. Ano ho request ho dyan ni Governor Rebecca Nini Inares? Sumulat sa DNR. Kumbaga, pinapasarado na ho niya. Yan tanong Karix yung ba'y totoo? O baka naman ho, sumabay lang ho dun sa panawagan ng ilang kababayan ho natin. Kumbaga, para masabi lang na ayaw ni Gobernadora ng quarry sa kanyang probinsya mga Iyon lang ho si Mex Adyan ho sa Barangay San Jose. Abay, mantangin mo, yung production cost nun, meron hong porsyento na pumapasok. Kaya nga ho, kahit na ubusin mo, yung kabundukan dyan sa Barangay San Jose, wala ho silang pakialam. Bakit ka mo? Ang pinag-uusapan dito, yung production cost, meron ho silang porsyento. Lalo na ho yung mga tracking na yan. Ano ho sabi ho ni Congresswoman Akop? Dapat yung mga tracking, kahoben, Gatlabayan, mag-donate ho kayo dun ho sa sitio Sampalukan para naman ho matuwa ho yung inyong kababayan ho dyan. Oras sa Pilipinas, 3:31 ng hapon. Ang oras atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.